Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod mga katambay. Magkomentuhan po tayo. Maganda umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat mga kabayan. Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Umpisa na po natin mga kabayan. Ito pong naging sagutan po mga kabayan at paliwanag po ni Senador Marcoleta, ni Rodante Marcoleta dito po sa bagong Senate President na si Tito Soto mga katambay. Iba po kasi talaga yung talagang masasabi mo maalam o mahusay ka sa batas, lalong-lalo po pati sa rules ng Senado. Dahil dito po, pinamukha po ni Senator Marcoleta na yung rules ng Senado, number 1, ay dapat pong masunod. Kasi sa nangyari po rito, lalong-lalo po doon po sa sinasabi po ni Senator Marcoleta na dapat si Bryce Hernandez ay mananatili po sa Senado, hindi po sa Kongreso at hindi po dapat doon siya. Dahil ang una pong nag-contempt, mga kabayan, ay ang Senado. Ito po napakaganda paliwanag po ito mga tambay, lalo-lalo po sa magagaling na abogado. Pakinggan po natin mga kabayan ang mga napakahusay po argumento ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Pakinggan po natin. Sir President, Yes, Senator Marcoleta. noong pong September 8, 2025, ako pa rin po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee po ang nag-approve ng legal and physical custody nung ma-cite in contempt si Bryce Hernandez. Nung makiusap po ang Speaker ng House of Representatives sa inyo, di po ba dapat nakonsulta naman ng chairman ng Blue Ribbon Committee? Dahil kami po, ginawa namin yon through the collective wisdom of the committee. Hindi po namin gawa-gawa yon. Kaya lang namin siya sinite in contempt sapagkat halos ipamukha na namin sa kanya ang mga datos. Ibinigay ko na sa kanya ang lahat ng ipinanalo at ipinatalo niya sa kasino. Pati yung ginagamit niyang dalawang ID na galing sa LTO, ayaw pa niyang aminin. Ganun po yung nangyari. Gusto lamang namin siyang turuan ng leksyon para sa ganun kahit papano baka maisip niya na dapat sana mapahiya na siya sa sarili niya kung meron pa siyang kahihiyan. Dapat naman sana nung siya mag-request ngayon sa House of Representatives, hindi po sa kanya dapat manggaling ang request kung saan siya magko-custody. Ang custody po yung natapos na. Nagsalita na po ang Blue Ribbon Committee. Bakit po hindi man lang nakonsulta ang Blue Ribbon Committee? Bakit kailangan po ang House of Representatives Speaker ang mananaig sa kanyang request? Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yon, Mr. President? May I be clarified on what date that transpired? Yesterday or September 8 po. Monday? Yes, Mr. President. Majority Leader. Monday was the hearing here in the Senate. Monday, he was cited in contempt. Yeah. But the hearing in the House was on Tuesday, September 9. Yes, And as, Tuesday. So in the evening, when yesterday, no. So in the evening, when the Speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more, because we had already elected It was already Senator Lacson. Lacson, yes. Ibig bang sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. He's Ganun po pala. He's still in legal custody. Dapat po, igagalang po kung ano yung aming iniwan. Yes, Doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt. Hindi And po. legal Nasa custody legal of the custody Senate. na po ng He was still House. under the legal custody of ng the Senate. Mr. President, may I ask for a minute suspension? Session suspended. I have the permission, Mr. President, to read your letter addressed to the House Infrastructure Committee dated September 8, 2025. Nakita niyo po mga tambay, talagang yung nangyari po na yon, yung permission po ay yung po ay pinayagan po ng bagong Senate President. Kaya po nirereklamo po at talagang sinasabi po ni Senator Marcoleta na talagang yung ginawa po ba nila na hearing ay binaliwala na dahil may bago na pong Blue Ribbon Committee Chairman. Hindi po ba? Yun po hindi po naayon po sa rules ng Senado mga tambay.
At ito rin po yung naging sagutan po nila diyan, mga tambay. Pakinggan po natin. Tingnan po natin, mga tambay. Set up ko lang po. Kaya nga, mga kababayan, iba po talaga ang isang sinasabi nga po natin, lalo-lalo kung maalam ka sa batas at sinasabi nga mahusay kang mambabatas. Ganun po yung mga bigkas po diyan na maalam ka sa batas, mahusay ka sa batas, hindi po ba? Ito po yung sagutan pa po nila noong mga time na bago po sila mag-break, mga kabayan. Ipinaliliwanag pong pilit ni Senator Marcoleta. September 9, 8 ngayon. Yes, September 9, hindi na ako yung chairman. Alam mo, Even assuming that he was still chairman, wala ka naman ito. hindi nga. Ang sinasabi ko lang, halimbawa, kung hindi na ako ikaw na kinusulta ka ba, yun ang gusto ko lang. Hindi yung speaker, mas gusto ko daw ikaw ang kinusulta. Alam mo, kasi ang Hindi naman kasama yung contempt din lang. hindi na yung contempt ang pinag-usapan dito kasi gusto natin dito. Ngayon, iniwan siya. Pumayag naman tayo. Pero ang kanyang condition na binigay, solely in your immediate That was before the intervention event. Wala pa yung request. September 8 yung ano. September 8 ang sulat. Kaya nga, pero yung condition sa September 8, sabi, ibalik nyo dito in the Senate, hindi sa PNP. Pero kinonsulta nga, halimbawa, ikaw na nga nun bro, kinonsulta ba, chairman ng Pulita? Ayun nga. Oo, hindi nga. Ang kinonsulta kasi yung speaker. Dapat hindi nga nag-request nga si speaker. Hindi ba sabi ko si speaker? Kaya nga. Hindi mo. Tapos naman lang sana. Hindi mo yan ang sinasabi. Naintindihan ko yun. Pero yung consultation is important because yung Senate custody nandito, at yun ang condition na binigay ninyo. But that was the condition that you gave. Senate. Intelligence, legal, and physical. Hindi na kailangan ng motion dahil sa unang po, ibabalik natin immediately. Paano kung tayo kung gusto mo, Paano tayo mga kailangan sa kanila? As far as we are concerned, kung ano yun. si JP Mendoza, kukunin natin Si JP Mendoza, nasa constitution namin Pero hindi natin siguro kukunin ang motion sa kanila din. Hindi natin. Andriendo mo tayo. Nakita niyo ba, mga tambay? Talaga, pinakailaman na po kasi, doon po sa naririnig ko rin, medyo magulo po sila. Pinakailaman na po, nagdesisyon na po ang Senate President. Mga katambay, hindi na po kinausap man lang si Senator Marcoleta. Dahil siyempre po, siya na po ang Senate President Di ba? Kaya inilagay na po niya ang desisyon sa kamay niya ni Senator Tito Soto, ang bagong Senate President. Ganyan po, katindi po. Bakit po kaya may pinagtatakpan po ba? Bakit napunta po ang custody sa Kongreso? Samantalang yung sinasabi nga po ni Senator Marcoleta, dapat kung ano po yung naumpisahan ng Blue Ribbon Committee, dapat po yon tuloy-tuloy. Kung nung mga time na sinasabi ni Senator Marcoleta na cite and contempt siya sa Senado, dapat mananatili siya ron. Kahit po yung susunod po na liderato, katulad po ni Senator Lacson, na siya na po ang uupo na chairman po ng Blue Ribbon Committee, dapat continue pa rin. Kasi yun yung nasa rules nila. Na dapat po ay hindi po dapat yun baliwalain. At ang sinasabi ni Senator Marcoleta, bakit hindi man lang sila sinabihan ni Tito Soto, ni Senator Soto, na ito pala ay pinayagan niya yung custody
At yung si Bryce Hernandez, itong district engineer, ay manatili po nga po sa Kongreso at ngayon po ay nasa kulungan na. Di ba nakakulong na? Ganyan po ang nangyayari po sa hearing na ito. Napakarami po yatang pinagtatakpan. Marami po yatang alam din itong si DPWH Assistant District Engineer na mga politiko. Mukhang marami po yatang alam, mga kabayan, na kailangan po ang custody nito at ang sinasabing si Bryce Hernandez ay mananatili na po sa Kongreso. Bakit kaya? At bakit kaya itong si Senator Tito Soto, bakit kaya siya parang sunod-sunuran sa lahat ng request at gusto ng Kongreso, mga kabayan, nang wala man lang po itong pakikipag-usap dito po sa Blue Ribbon Committee, lalong-lalo po sa dating chairman ng Blue Ribbon Committee na isa pong abogado. At yung sinasabi nga po ni Senator Marcoleta, marami na pong kasinungalingan si Bryce Hernandez. Marami na pong kasinungalingan. At talaga po nga maiipit na po nila ito. At yung sinasabing yung kahihiyan, mismo sa pagmumukha niya sa sarili niya, mahihiya na siya dahil sa dami po na ebidensya na isasampal nila Senator Marcoleta sa pagmumuka ni Bryce Hernandez. Pero hindi po ba kayo nagtataka dahil alam naman po natin pare-parehas kung bakit po napalitan at minadali nilang palitan itong si Senator Marcoleta. Masyado pong amoy isda. Nangangalingasaw po sa baho na nabubulok na isda ang kanila pong style. Style bulok. Hindi po ba? Kaya nakakahiya po ang nangyayari po sa ating bansa. Mas pinoprotektahan po ng mga politiko, katulad po yata ng isang Senate President ngayon. Mukha yatang mas kasama siyang pinoproteksyonan ang kanyang sinasabing boss. Meron kaya itong big boss? Mga bayan, ang isang senador na sinasabing Senate President ngayon. Nagtatanong lang po tayo. At ganun din po ang sinasabing si Mr. Coratong di umano. Mga bayan, ganyan po pala ang datingan nila. Paano ka makakahuli ng malaking isda, mga bayan? Kung yung malaking isda, mga bayan, ay nahandun po karamihan sa Kongreso. Samantalang yung makapagdidiin ng napakaraming malalaking isda sa Kongreso, ay dinala mo sa Kongreso at doon mo na siya pinagkaloob. Nasa yun di ba? Ang sinasabi, pahiram mo lang pero ibabalik din sa Senado ang custody para po marami po pang maibunyag. Kasi ang nangyayari po sa Kongreso, iba na po ang lakaran doon. Hindi po ba? Kung talagang yung sinasabi nga po ni Senator Marcoleta, yung gusto mo lumabas ang katotohanan din dyan. At talagang marami nga po na ikantayan. Ito lang pong grupo ni, lalo-lalo po si Senator Marcoleta, marami pong mapapaamin yan Katulad po na nangyari sa Diskaya. Di ba? Ngayon, nakita naman natin, ano na po ang ginagawa doon sa Kongreso? Iba na po ang kanilang style doon, mga kabayan. Ano na po ang ginagawang style nila roon? Mga kabayan, pilit na po nilang dinadala doon sa dating administrasyon, mga kabayan. At, syempre, sa legalidad, mga kababayan. At syempre, iiwas po nila ang ulo dahil ayaw po nilang matumbok ang tunay na issue at tunay na may kagagawan ng sinasabing ulo ng korupsyon. Lalong-lalong ayaw po nilang mabanggit man lang. Lalong-lalo ang pangalang speaker at ang pangalang Saldico. Ayaw po nila na mabanggit po ng mga contractors, mga tambay, at ng DPWH ang sinasabing Saldico at Martin Romualdez, mga kabayan. At syempre, yung mga alagad, yung mga buhaya, yung mga crooks at mga nagpapakaaso sa kanila dahil sa pakinabang, mga kababayan. Kaya nga po ang tanong natin dito, mga kababayan, sa nangyayari po rito, lalo sa napakabilis na pangyayari, nagkaroon ng agad ng palitan, kudeta sa Senado, mga kababayan. Ano kaya ang meron lihim, sekreto sa katayuan at sa pagkatao
ng isang bagong Senate President, Tito Soto. Ano kaya, mga kabayan? Napakarami pong kumakalat na yan po ay magkakasangga, magkakadikit. Ang grupo daw po ng tinatawag na Tambaluslos at kasama rin po ang isang bagong Senate President, mga kabayan. Magkukumpare umano. Magkakadikit umano. Kailangan kaya ng proteksyon sa isa't isa dahil po malalim po ang korupsyon na ito. Hindi lang po sa speaker ito nagmumula. Lalong-lalo po ang accountability ay mismo ang dapat po ay doon sa Commander-in-Chief. Hindi po ba? Commander-in-Chief ang unang dapat managot. Hindi po mga contractors. Hindi po ba? Mga galamay lang yan. Kaya lang po, hindi po natin naasahan at wala tayong aasahan sa mga investigasyon po ng mga taong ito. Dahil unang-una, sila po karamihan sa kanilang involved dyan. Mga kababayan. Ang gagawin lang po nila, pilit po nilang idadivert po yan sa mga kalaban nila sa politika. Lalong-lalo po sa mga Duterte. Yan po ang nakikita po natin dyan. Yan po ang aking nakikita dyan. Habang tumatagal po ang investigasyon nila, maiiwas po ang kanilang mga pangalan dyan. At yan po ay dadalin nila. Idadivert po nila yan sa mga Duterte at kaalyado nito. Ganyan po ang nakikita dyan. Ganyan po ang nakikita ko, mga kabayan. Muli po, mga tambay, yan po ang napakagaling na Senate President. Lalong-lalo po pagdating sa batas at lalong-lalo pagdating po sa rules, mga kabayan. Napakahusay na Senate President. Iba po talaga ang sinasabi pong magaling na Senate President, magaling sa batas ang isang Tito Soto, mga tambay. Ikumpara mo sa isang abogado na si Senator Marcoleta. Kahit pagsamahin pa po natin si Senator Lacson at si Senator Tito Soto, mangangamote po yan, mga tambay. Mangangamote pagdating na po, pagkabatas na po ang usapin sa Senado. Siyempre, kampihan po kasi dyan Diyan po sa Senado, by numbers po yan, mga kabayan. Kaya, expected na po natin yan. Dahil nga po sa kudita, mga kababayan. At siyempre, protection nila sa isa't isa. Ganyan po dyan sa Senado. Kaya po nakakalungkot lang kung kailan po gumaganda na po ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, ay bigla po nilang pinalitan. Kaya napakahirap na po magtiwala kung talagang itong mga tao na ito ay matutumbok pa nila ang leader, ang punot dulo ng korupsyon, mga kababayan. Buti pa ang South Korea, tumbok na tumbok po nila kung sino po ang corrupt, ang South Korea. Lalo-lalo po yung presidente po ng South Korea. Tumbok na tumbok po ang mga magnanakaw at corrupt sa Pilipinas. Kaya nga po hindi nila binigay ang hinihinging loan ng Pilipinas. Mas mahusay pang mag-imbestiga ang South Korea. Ikumpara mo sa mga politiko sa ating bansa. Mga kabayan, walang sinabi. Puro press release lang po, mga kabayan. Maraming salamat po, mga tambay. Sana gusto po ng ating tambay, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa mga subscribers po natin. Thank you po. Sa mga patuloy na nagsusubscribe po, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At ganun din po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong po sa inyong lingkod. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po. At syempre po yung panalangin at dasal po natin, mga kabayan, na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, maingatan po. Ganun din po ang dating Pangulong Duterte, maingatan po at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po, mga tambay. Ganun din po tayo, mag-ingat, doble ingat po. Paalam. Bye-bye.